State of the Nation. Unti-unting tinupok ng apoy ang mga pampasaherong jeep na yan sa isang terminal sa San Fernando, Pampanga. Sinubukan pang isalba ang isang jeep pero tuluyan itong nagliyab. 3 jeep ang tuluyang nasunog habang 3 ang partially damaged. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng apoy. Kanya-kanya ng paghihigpit ang ilang bansa sa Asia matapos magdeklara ng Nipah virus outbreak ang India. Nananatili naman daw low risk sa virus ng Pilipinas ayon sa eksperto. May report si Ian Cruz. Ganito ang sitwasyon sa International Airport ng Bangkok sa Thailand. Inararaan ng lahat ng pasahero sa thermal scanner sa gitna na idineklarang outbreak ng Nipah virus sa West Bengal sa India. May mga pag-iingat na ring inilatag sa Taiwan, Malaysia at Nepal. Wala nitong Disyembre, 2 kaso ng Nipah virus ang naitala sa West Bengal. Ayon sa Indian Health Ministry, tukoy na ang halos 200 close contact na walang sintomas at negatibo raw sa virus. Ang Nipah virus ay isang zoonotic disease o sakit na nagmumula sa hayop. Kadalasang mga paniki ang carrier nito. Sabi ng World Health Organization, maaari ring tamaan ng virus ang ibang hayop gaya ng baboy at kabayo at pwede itong maipasa sa tao kung may direct contact sa infected na hayop, makainom o makakain ng kontaminadong pagkain o di kaya'y may close contact o human-to-human transmission. Itong Nipah virus is usually nakikita lang to dito sa Asia or sa Southeast Asia or Asia Pacific. There's a specific species of the fruit bats that usually carries the virus. Kung ano yung mga prutas na kinakain din niya, na contaminate sa kanya, then it will also be eaten by people in that particular area. Taong 1999 nang unang madiskubre ang Nipah virus, kasunod ng outbreak sa Malaysia at Singapore na ikinasawi ng mahigit 100. Batay sa pag-aaral, 4 to 14 days ang incubation period ng Nipah virus. Pwedeng mild lang ang sintomas pero may mga malala at nakakamatay. Ang mga tinamaan nito, posibleng makaranas ng lagnat, sakit ng ulo, ubo, sore throat, pagsusuka, myalgia o muscle pain at hirap sa paghinga. May mga nakaranas naman ng brain swelling o encephalitis, pulmonya at iba pang severe respiratory problems. Minsan nauuwi pa sa coma sa loob ng 48 oras o 2 araw. Sabi ng WHO, 40 to 75% ang fatality rate ng Nipah virus. At sa ngayon, wala pang bakuna laban dito at di patukoy kung paano gagamutin. Dito sa Pilipinas, hindi na bago ang Nipah virus. Huling nakapagtala ng kaso ng sakit sa Sultan Kudarat noong 2014. Sabi ng Department of Health, handa ang Pilipinas sa Nipah virus. Naka-alerto rin ang Bureau of Quarantine. Walang mga internasyonal na rekomendasyon para sa mga paghihigpit sa paglalakbay. Habang nananatiling bukas ang ating mga border, ang proactive border screening kahit bago pa man maglakbay tulad ng online health declaration at pagkatapos naman ay on-arrival thermal scanning at trained observation ng mga manlalakbay ay patuloy na nagpoprotekta sa mga Pilipino mula sa papasok na sakit. Sabi naman ng infectious disease expert na si Dr. Rogin Solante, nananatiling low risk sa Nipah virus ang Pilipinas sa ngayon. You need a high load of the virus to be transmitted to an individual. It can be transmitted through droplet, no? So pag umubo, Airborne? harap mo, no? Or any body fluids na your body will be exposed sa mata, sa bibig. Pero hindi pa rin daw dapat makampante ang mga otoridad. It's important to wash hands, no? Wear protective gloves. Kung halimbawa ikaw yung healthcare workers, proper infection control. Those are necessary para hindi tumuloy ang human-to-human transmission. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos mapaulat na nasa Portugal, lumabas namang nasa Sweden noong January 15 si dating Congressman Zaldico. Base yan sa kopya ng petition niya sa Korte Suprema na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News kung saan hiniling niyang ipawalang bisa ang isinampang kaso laban sa kanya ng ombudsman. May report si Joseph Moro. Do you know the exact community where he stays? Parang Forbes Park?
Yan ang sinabi ni DILG Secretary John V. Cremulya noong Huwebes kaugnay sa pinagtataguan umano ni dating Congressman Saldico sa Portugal. Pero batay sa kopya ng petisyon ni Ko sa Korte Suprema na eksklusibo nakuha ng GMA Integrated News, nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Inihain ng petisyon sa Korte noong January 25. Kalakip ng petisyon ng apostilo notaryo mula sa munisipalidad ng Naka sa Stockholm na pinirmahan ng notary public na si Beatrice Gustafsson noong January 15, 2026. Sinertipikahan ni Gustafsson na personal na humarap sa kanya si Ko. Na-verify din daw niya ang pagkakakilanlan ng dating mambabatas at mismong si Ko ang pumirma sa dokumento. Nilagdaan ni Ko ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ipinapawalang bisa sa Korte Suprema ni dating Congressman Saldico ang mga kasong inihain laban sa kanya ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ang gusto ni Ko maglabas ang korte ng temporary restraining order para pigilan ang pagpapatupad ng resolusyon ng ombudsman na nagkakaso kay Ko. Nais din niyang pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Hiniling din ni Ko na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng ombudsman dahil daw sa pag-abuso sa kapangyarihan. Sabi ni Ko na pagkaitan siya ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyon. Kung ang basehan daw ng ombudsman ay ang interim report ng Independent Commission for Infrastructure, may karapatan siyang sagutin ang bawat pahayag doon. Pero ayon kay Ko, hindi siya pinaghain ng counter affidavit. Nandi madatnan si Ko sa pinakahuli niyang address na maghain ng ombudsman ng order to submit counter affidavit, hindi na raw sumubok ng ibang paraan ng ombudsman at itinuring ng tinanggap ang order. Paglabag umano ito sa karapatan ni Ko, hindi rin daw binigyan ng kopya ng kaso ang mga abogado ni Ko. Pag-akusa ni Ko, minadali ng ombudsman ang kaso laban sa kanya. Binaliwala raw ng ombudsman ang findings ng ICI na wala itong inirekomendang kaso laban kay Ko dahil meron lamang siyang beneficial ownership ng kumpanyang SunWest Incorporated na umano'y sangkot sa anomalya. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na nagpapakita na sangkot siya sa sabuatan o conspiracy. Itinanggi rin ni Ko na tumakas siya. Lumabas daw siya ng bansa para sa official medical leave. Hindi raw siya makabalik sa bansa dahil sa mga banta sa kanyang buhay, bunsod ng galit ng publiko sa flood control scandal. Pirmado ng kanyang mga abogado ang petisyon. Kinumpirma rin ng abogado ni Ko na si Atty. Ruy Rondain na inihain ang petisyon pero di niya sinabi kung nasaan ngayon si Ko. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Ombudsman at ng DILG. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inakusahan ng pambubugbog ang aktres na beauty queen na si Michelle D., Rian Ramos at isa pang beauty queen. Ang nagreklamo, dating driver at personal assistant ni Ramos na pinagbintangan umanong nagnakaw ng angpaw na may sensitibong larawan. Itinanggi ng kampo ni D. at Ramos ang aligasyon, sabay sabing gumaganti lang ang driver sa inihain nilang kasong pagnanakaw. May report si John Consulta. Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City si alias Totoy, 40 anyos, na nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos. Inirereklamo niya ang kanyang amo, kaibigan nitong beauty queen actress na si Michelle D., 2 bodyguard at 2 member ng PNP. Kwento ng complainant, noong January 17, pagkagaling sa isang taping, bigla raw siyang persang iniakyat sa condo unit ni Ramos at D. Pinaamin daw siya tungkol sa angpaw na umano'y kinuha niya mula sa condo unit. Naglalaman daw ang angpaw ng ilang mga sensitibong larawan. Kinausap ako ng pulis, nasa iyo ba talaga? Sabi ko, wala po sir, sabi ko. Sa condo unit, kinulong daw siya ng 3 araw habang paulit-ulit na binubugbog ng 2 bodyguard ni D. Si D, kasama raw sa gumulpi sa kanya. Binugbog ka muna ni Michelle, Sino Michelle? Michelle D. Paano kanya binugbog? Pinatayo ako niya, tapos sinikmurahan ako, sabi niya, akin na. Sabi niya sa akin, para matapos ang ano natin, usapan, akin na yun. Tapos sabi ko, ma'am, wala po sa akin. Pag sabi ko, wala, titirahin na naman niya ako. Binugahan niya ako ng alcohol, buong katawan ko, pati mata ko. Tapos yung ginawakan niya dito, tinusok mata ko ng 2 daliri niya. Pati umano si Ramos, sinaktan din siya. Sinapak po niya ako dito. Medyo nakainom siya eh. Tapos binatukan niya ako dito, di ko mabilang, walang bisis. Pero giit ni Totoy, wala sa kanya ang hinahanap na larawan. Tumapit sa akin si Ma'am Rian. Sabi Ma'am Rian sa akin,
Ibigay mo na kasi yung isa na yun. Sabi ko, wala po. Wala akong mamibigay. Sabi ko, kasi wala sa akin. Sa isang punto, may narinig daw siyang pag-uusap ng mga bodyguard. May narinig ako na tapusan nila ako. Tapusin mo sa buhay ko. Kaya tumalon ako. Saan ka tumalon, sir? Sa 39th floor. Nung pagtalong ko po pag-dive ko ng 39th floor sa bintana sa kusina, basta nag-dive lang ako. 25th floor, sabi ng guard. 25. Opo, may nawakan pa ako na lubid. Nung nakawag pa ako sa lubid, bukas pa yung 25th floor, nakapasok po ako sa may kwarto, may kusina ng mga babae. Parang kwarto siya. Doon ako dumaan. At po pagbaba ko, mayroon na po nakabang doon yung OIC. Tapos yung bodyguard niya, yung dinampot ulit ako, inakit ako sa taas ulit. Noong January 19, dinala raw siya ni na Michelle D sa istasyon ng pulis at inireklamo ng qualified theft. Doon, nakaranas daw muli siya ng pananakit. Sabi sa akin, bukuan mo kamay mo. Pinanyan ko sir yung kamay ko. Hinampas siya bigla ng parang sa arnis. Na yung parang siya, kawayan. Bigla itong sir na mula, mabas agad ng dugo. Tapos paglabas niya, yung isa naman medyo mataba na mababa na pulis. Pagpasok niya, nakachinilas lang kasi ako eh. Paka niya, pa ako, didiin niya. Pato siya. Oo, parang kumbat. Noong January 22, nakalabas daw siya ng police station, makarang indismiss ng Makati Prosecutor's Office ang reklamong iniyain laban sa kanya. Kung ang ebidensya ay nagbibigay para sampahan ng isang kaso, itong mga nasa likod ng krimen na kanyang binabanggit ay gagawin natin. Kasama rin sa kanyang inireklamo ang kaibigan ni Ramos at D na beauty queen na si Samantha Panlilio na nanakit din daw sa kanya. Ang kanyang reklamo, pininumpaan na niya kanina sa NBI. Ayon sa abogado ni Ramos at D, sasagot sila sa oras na makakuha sila ng kopya ng reklamong isinumite ng complainant. Pero giit nila, wala raw insidente ng illegal detention dahil si alias Totoy daw ay residente rin ng kondo bilang driver ni Ramos. Ang huli raw insidente ng kanyang mga kliyente kay alias Totoy ay no maghain si D ng kasong kriminal para sa qualified theft laban kay alias Totoy at nagsauli pa raw siya ng ilang gamit kay D. Wala raw maisip na ibang dahilan sina Ramos at D sa reklamo ni alias Totoy kundi para makaganti sa kanila sa qualified theft case. As of the moment, we do not have a copy of the complaint yet. So we have to get a copy of the complaint first before we can answer all the allegations against our client. The last incident that he had with the driver of Rian is during the time na nag-file siya ng qualified theft. There were medical certificates before the arrest and meron din namang mugshots na wala namang nakita doon sa if there would be allegations of physical injury. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Panlilio. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-amok ang isang pasaherong may kutsilyo sa Iloilo International Airport. Sa inisyal na impormasyon, may nadetect sa bag ng pasahero ng isailalim sa x-ray scanner, kaya iniutos sa kanyang ilabas ang laman nito. Bigla umanong nag-iba ang kilos ng pasahero at tila ayaw makipagtulungan sa otoridad. Naglabas siya ng kutsilyo nang rumisponde na ang pulisya. Hinabol niya ang isang pulis kaya nabaril. Isinugod siya sa ospital. Balik normal lang ang operasyon sa paliparan matapos maantala dahil sa insidente. Panibagong hamon sa paghahanap sa mga nawawalang sakay ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 ang mga pating na namataan daw sa dagat ng Basilan. May report si Marizo Mali. 3 araw matapos lumubog ang MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan, 10 pang hinahanap, kabilang ang mga crew at kapitan ng barko, pati isang tauhan ng Philippine Coast Guard. Kung sakali man na unfortunately they already perished, at least makita natin yung body, no, yung katawan, for the benefit of the families also. We're still hoping for a miracle. So, maasa pa ho tayo na maaaring baka na adrift sila, no? At napadpad sila sa mga isla natin. So we're still hoping. Ang paglubog ng barko nitong Lunes, hindi pala ang unang aksidenteng kinakaharap ng Alazan Shipping Lines ayon sa Marina. We would like to confirm na meron nga pong 32 incidents po na involving yung mga vessels po ng Alazan Shipping. And since ang coverage po niyan is
2019. Kaya tanong ng Senate Committee on Public Service, bakit nakakapaglayag pa ang mga barko nito? Ibig sabihin, ang mga barko nito ay makonsider bilang mga floating coffins. Kulang po yung suspension. Kung pwede, dapat may makulong. Paliwanag ng Marina, naparusahan na ang Allison sa mga naunang aksidente. May mga suspension po. Ito pong nangyari ngayon sa Basilan. This is a very serious kasi meron pong namatay. The sanctions here, yun po, nag-suspend na kaagad. Overloading ang isa sa mga tinitingnang dahilan kaya lumubog ang barko. Kaya tanong ni Tulfo, sino ang nag-iinspeksyon ng mga karga ng barko? Ito po yung shipmate. After ng kapitan, siya po yung susunod. Alam niyo po rin yung bigat niyan. Kung lumitaw na hindi para balanse yung pagkalagay ng masakyan, then dapat yung checker noon managot. Kung kinakailangan makulong dahil sa pagiging pabaya. Kanina dumating sa Zamboanga City ang investigating team ng PCG mula Maynila. Kasama rin sa mga nagtungo roon ang technical divers para hanapin ang mga nawawala. Pero ang hamon nila ngayon, mga pating na namataan sa Basilan. May mga balita lang na medyo marami daw shark. Hindi naman po infested pero may mga sightings. Delikado po yun. Yung mga malilit na mga isda, pinagtanungan din natin yon, baka mayroong mga na-recover sila na mga survivors na hindi lang na-report sa atin. Dahil grounded ang buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines, apektado ang mga biyaheng Pasulu at Basilan. Gaya sa Zamboanga City kung saan unahan na sa mga ticketing office ng barko ang mga biyahero. Ang ilang pasahero naman sa Isabela City sa Basilan nakikipagsapalaran na sa mga motorized bangka na tinatawag na jongkong. Nang iba ay walang katig at wala pang life vests. Magano na lang kami, mag-jongkong sir. Wala nang ticket, fully book na daw. Kailangan po naman i-check yun kasi kung totoo yan, hindi talaga allowed yun. Tama po yun. Kahapon, sabi ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, may special permit na ilalabas ang Marina para sa mga shipping lines na sasalo sa mga apektadong biyahero. Naghihintay naman ang Coast Guard ng abiso mula sa Marina para sa kanilang libreng sakay. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang linggong pinagpapahinga ng doktor si Pangulong Marcos dahil sa iniindang diverticulitis. Ayon yan kay Executive Secretary Ralph Recto na naging kinatawan ng Pangulo sa isang event sa Malacanang kanina. Pero sabi ng Presidential Communications Office, nagtatrabaho ang Pangulo. Patuloy rin daw ang kanyang paggaling. Hindi rin daw malubha ang karamdaman ng Pangulo para maglabas ng medical bulletin alinsunod sa konstitusyon. Naglabas ang Malacanang ng video ng Pangulo na kuha ngayong gabi. Dito sinabi ng Pangulo na ayos na siya bagamat patuloy ang pag-inom ng antibiotics. Nakadalo rin daw ang Pangulo sa iba pang opisyal na aktibidad. Patuloy pa rin yung aking antibiotics pero okay na ako. I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang navideohan na pagkuha ng mga alak ng ilang bumbero sa nasunog na supermarket sa Quezon City. Ayon sa BFP, hindi nila mga tauhan ang nasa video batay sa mga suot nilang uniforme. Bukod sa mga alak, isang lalaki rin ang naaktuhang tumangay ng bakal na bahagi ng gate ng nasunog na supermarket. Halos maabo ang supermarket matapos lamunin ng apoy na umabot sa ikalimang alarma. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Hindi kayo aalis. Hindi ako kasama. Kylie Padilla magbabalik sa Encantadia Chronicles Sangre. Tagal-tagal niyo ako makikita. Nagagawa na ng paraan ng mga patay So, I'm hoping maybe they could give Amihan a chance. Isa raw sa mga dapat abangan ang magiging papel niya sa laban ng mga bagong sangre kontra kay Gargan. It's giving 2016 feels naman daw sa tuwing magkakasama ang apat na sangre. Pag magkasama kaming apat, para kami talagang bumabalik sa muscle memory na siya. Ang saya-saya lang namin. Kate Valdez in her solo era, enjoy sa solo date ang Encantadia star sa isang TikTok video. Recently, usap-usapan ang pag-unfollow at pagbura niya ng couple pictures nila ng Japanese boyfriend na si Fumiya Sankay. Sinundan pa yan ng ilang cryptic post about honesty sa Instagram.
Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.